Manong, sigurado ka ba dito? Nandito na tayo. Aatras ka pa ba? Ayan na yung bahay kubo. Simulan na agad natin to para wala nang maabutan ng may-ari dito. Teka, sigurado ka bang umalis na yung may-ari? Oo Manong, nakita kong umalis siya kanina pa. Mukhang malayong pupuntahan eh. Ang dami niyang dalang gamit. Mabuti kung ganun. Tara na, pumasok tayo sa loob ng bakuran niya. Ayos lang ba itong ginagawa natin? Baka mamaya mapabarangay tayo dito Manong ah. Huwag kang mag-alala. Dahil walang magagawa ang matandang yun kapag nasira na natin ang bahay niya. Matagal ko na siyang sinabihan na umalis na sa lupang to. Pero hindi siya nakikinig. Kahit na Manong, mali pa din itong ginagawa natin eh. Lalo pa't wala ang may-ari dito sa bahay. Kaya nga natin binigla ang pagsisira sa bahay kubo niya eh. Dahil wala siya. Ano bang gusto mong mangyari, Freddy ha? Kapag hindi natin ito inangkin at sablit ang kinuha sa matandang yun, kailan pa natin magagamit tong lupa? Tsaka isa pa, walang titulo ang matandang iyon sa lupang kinatitirikan ng bahay niya. At nagkataong nakapesto pa siya sa likurang bahagi ng lupa natin. Kaya sentido ko muna lang, Freddy. Tayo ang nagmamay-ari ng lupang to. Ay, pesting hayop. Nagulat na naman ako dito. Manong, may aso. Tara na kaya. Hindi maganda ang kutob ko dito. Umalis na tayo. Huwag kang magulo. Patayin mo na lang yung aso. Dalian mo. Teka, papatayin? Bakit ako? Hindi ko kayang patayin yun. Napakaduwag mo naman. Naturingan kang pangalawa sa akin eh. Ay nako. Parang aso lang, Freddy. Tutal ay ayaw mo. Hindi ako na lang ang papatay sa asong yan. Lintik kang aso ka. Ang ingay-ingay mo. Manong, tama na. Patay na ata yung aso. Huwag mo akong pigilan dito. Buhusan mo na ng gastong buong bahay. Dalian mo. At ililibing ko pa tong aso. Manong. Manong. Bakit na naman, Freddy? Ano namang problema mo? Manong, ano sa tingin mo to? Ang alin ba? Nasaan? Itong nasa loob ng cabinet ng may-ari. Ano bang sinasabi mo? Ano bang laman yan? May mga lamang garapon. Tapos may parang mga insekto sa loob. Ang lalaki. Matingnan nga ng mas malapitan. Manong, hindi ako pamilyar sa ibang insekto eh. Pero may pulang alupihan dito. Ipis, bangaw at uod. Ano ba to? Ang weirdo naman ng mga to. Hindi kaya mangkukulam o mambabarang yung matandang yun? Tumabi ka nga dyan. Pinapatagal mo ang trabaho natin eh. Ay, wala yan. Hayaan mo na yan. Sabuyan mo na ng gasolina yung buong lugar. Dalian mo. Tutuwa na naman si Blackie sa dala kong pasalubong sa kanya. Teka, anong nangyayari dito? Bakit nasusunog ang bahay ko? Sino may kagagawa nito? Si Blackie. Yung anak ko, anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nila pinatay? Teka, may kumakaluskus doon. Sino yan? Lumabas ka dyan. Hoy tanda, umalis ka na sa lupang to ah. Pasalamat ka pa dahil hindi ka namin sinama sa pagsunog sa loob ng bahay mo. Simula ngayon, kami na ang may-ari sa lupang ito at wala nang ibang nakatira dito, ha? Pinakiusapan kita ng maayos noong nakaraan pero hindi ka nakinig sa akin. Tingnan mo tuloy ang pala mo. Lumayas ka na at ayaw na ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo dito. Maliwanag. Ikaw ba ang may kagagawan nito sa bahay ko? Sa mga alaga kong insekto? At sa pinakamamahal kong aso? Oo kami nga. Hindi ka kasi marunong makinig eh. Binibigyan na kita ng pera noong nakaraan para umalis ka na dito. Maayos akong nakiusap sa'yo pero hindi ka pa din nakinig eh. Yan tuloy ang napala mo. Uulitin ko tanda ah. Umalis ka na dito. Manong, tama na yan. Tara na. Baka may makakita pa sa atin dito. Ang lakas na ng apoy. Tandaan mo tong ginawa mo sa akin. Kayong lahat.
Kayong lahat na ganit sa lupang hindi niyo naman pagmamay-ari. May araw na iiyak kayo ng dugo at mananalangin na sana ay namatay na lamang kayo at hindi na kayo sinilang sa mundong ito. Makikita pa tayo sa impyerno. Tandaan nyo yan. Ang pagkuha o pag-angkin ng isang bagay na hindi mo naman talaga pagmamay-ari ay isang malaking kasalanan at kasakiman. Huwag kang gumawa ng bagay na sa bandang huli ay pagsisisihan mo. Ako si Isko. At ito ang aking salaysay. Bago ko po simulan ng kwento, huwag kakalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe upang lagi kayong updated sa ating mga latest upload. Maraming salamat po. Ruel, grabe. Halos sunod-sunod na ang mga namamatay sa pamilya ko. Pakiramdam namin may kamalasan na ibinigay sa amin eh. Oo nga eh. Pangatlo na si Tito Fer. Grabe, ano ba nangyayari sa inyo, Isko? Bakit ayaw niyo magpa-albularyo? Iba na yung nararamdaman ko sa pamilya ninyo. Sunod-sunod na silang namamatay. Wala naman ako magagawa dyan eh. Ayaw nila, Tito. Hindi naman sila naniniwala sa mga ganon-ganon. Subukan niyo na lang kay Inang. Sa lola ko. Albularyo siya. Baka matulungan niya kayo. Feeling ko di na lang basta-basta sakit kasi yan eh. Parang may kung anong sumpa nang ibinibigay sa inyo. Sige, susubukan ko. Tatanungin ko muna si Papa para sigurado. Alam mo naman ang mga kapatid nun eh. Ayaw na ayaw sa mga ganyan. Sa mga faith healer, sa mga albularyo. Ewan ko ba? Sige, tanong mo ah. Pag pumayag, kasamahan ko kayo. Relihiyoso ang pamilya ni Isko. Mataas ang pananalig nila sa Diyos. Kung kaya alam nilang sinusubok lang ang pananalig nila ng mga sunod-sunod na pagkawala ng mga miyembro sa kanilang pamilya. Nagsimula iyon, buwan ng Enero. Pagbungad ng taon, namatay ang Tito Jun niya dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Ang sabi ng asawa ay natulog lang ito, ngunit hindi na muling gumising pa. Sumunod naman kay Tito Jun ay si Tito Freddy, yung pangalawa sa magkakapatid. Sumusuka ito ng kung ano-ano hanggang hindi na niya nakayanan pa. At ang panghuling namatay sa magkakapatid ay si Tito Fer. Nakita na lamang nilang bumulagta sa likod ng bahay. Huling kita nila rito ay para ito nakikipagtalo at may kausap na kung sino. Pagkatapos ay nawalan ng buhay. Lahat ng mga namatay ay kapatid ng ama ni Isko. 6 na magkakapatid sila. Bunso ang ama ni Isko. Sunod-sunod ang pagkamatay magmula sa panganay hanggang sa sumunod at sa sumunod pa. Hanggang sa 3 na lamang silang natitira at sa katunayan ay kinakabahan na si Tito Fernie dahil sa trahedyang iyon na tila sinumpa silang magkakapatid. Marami nagsasabi na mukhang sinumpa ang pamilya nila. Pero hindi naman naniwala ang mga kapatid ng ama ni Isko. Para sa kanila, walang ganon. Walang sumpa. Walang kulam at barang. Dahil naniniwala sila na sa imahinasyon lamang ito umiiral. Tinatawanan lang nila ang mga nagsasabing mayroong sumpa sa kanilang pamilya. Papa, bakit hindi tayo magpa-albularyo? May kilala ako. Merong kilala si Ruel. Bakit hindi niyo subukan? Pinipilit ko na ibang mong tito, pero ayaw nila eh. Hindi sila naniniwala sa mga ganyan, anak. Parang hindi mo naman sila kilala eh. Pero Papa, paano nga kung nasusumpahan na kayo na ewan? Hindi ba tayo gagawa ng aksyon? Paano kung ikaw nang sumunod dyan pa? Kumalma ka, anak. Kakausapin ko sila kuya mamaya. Sana lang ipumayag na sila. Huling araw uburol ni Tito Fer noon. Marami ang nakiramay dito. Mabait si Tito. Halos wala nga itong nakakaaway. Matulungin din ito, lalo na sa mga matanda kung kaya't gustong gusto ito ng mga karamihan sa barangay. Kaya nga marami ang nabigla sa pagkamatay nito. Ganoon din ang sunod-sunod na pagkawala ng mga kapatid ng papa ni Isko. Habang gitimpla si Isko ng kape para sa mga bisita, ay naririnig niya ang bulungan ng mga matanda. Ang sabi ng isa, mukhang kinulam daw sila. Ang isa naman ay baka na matanda raw ang mga ito. Meron pa na nabarang daw ang pamilya nila Isko.
at ang isa naman isinumparaw. Iba-ibang kwento, iba-ibang imahinasyon na tumatakbo, iba-iba ang anggulo. Pero walang malinaw na sagot kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa pamilya nila. Halos lahat ng matanda ay yun ang iniisip. Sila kasi talaga ang nakakaalam tungkol sa mga sumpa-sumpa o barang nakulam na yan. Ganoon ang umiingay na balita sa buong barangay. Isko, tulungan na kita. Salamat Rowel. Ang inay mo? Nasa labas, nakikipagchismisan. Nga pala, ano? Natanong mo na ba sa tatay mo tungkol doon sa pagpapaalbularyo nyo? Sasabihin niya daw muna yung mga kapatid niya. Pero di ako sigurado kung papayag yung mga yun eh. Baka mamaya ayaw nila. Naku, hindi malabong mangyari yun. Aalma talaga yung mga tito mo. Alam mo naman yung mga yun eh. Pag umayaw pa sila Rowel, ang papa na lang sasama ko sa'yo. Pupunta kami kila Ina nga. Tulungan mo ako. Ayoko na dumating pa kami sa punto na pati si papa ay mawawala na rin sa akin. Naging punong abala si Isko sa huling lamay ng patay. Maraming tao. Halos buong barangay ay nakikiramay. Ganoon naman lagi sa probinsya eh. Lalo kapag kilala ka. Pumupunta ang lahat para makiramay. Noong araw na iyon ay wala pang tulog sila Isko dahil pinili nilang magpuyat. Naglaro din sila ng bingo habang ang iba naman ay mga cards ang hawak. May tumutugtog din at nag-aalay ng kanta sa tito niya. Maya-maya ay nag-iyakan na ang pamilya. Ang tagpong iyon ay dinabago kay Isko. Pangatlong beses na kasi ang nangyari ito sa kanya. Ayun nga, pangatlong beses na ang Tito Fer niya. Ilang sandali lamang ay napatingin si Isko sa gilid ng bahagi ng bahay kung saan ay may mga puno ng saging na nakatayo doon. Itinayo iyon ng mga tito niya. Meron kasi siyang napapansing babaeng nakatitig sa kanya. Hukot ang katawan nito o parang kuba. Nakatigtig iyon sa kanya at nakakatakot ang mga ngiting sumisilay sa kanyang mga labi. Kinabahan si Isko sa nakita, pero sa kabila ng takot na yun ay nanaig sa kanya ang pagiging sigurista. Lalapit na sana siya, ngunit bigla siyang tinapik ng kanyang ama. Paglingon niya ulit sa puno ng saging kung saan nakatago ang matandang kuba, ay wala na ito doon. Namamalikmata lang ba ako? Ay, yan, wala kasing tulog ng maayos eh. Oh, ano nangyari sa iyo anak? Isko, bakit inaalog mo yung ulo mo? Wala pa. Para kasi may napansin akong babae dun sa sa may sagingan, sa may likod. Oh, nasaan? Wala naman akong makita eh. Baka naman namamalikmata ka lang. O baka dahil sa puyat yan. Wala ka pa kasing tulog eh. Matulog ka muna kaya? Hindi na pa. Mamaya na lang po ako matutulog. Ayaw ni Isko na matulog. Lalo't ngayon pa na may nakita siya sa labas. Hindi niya alam ngunit ito ay nagbigay ng takot sa kanya. Takot na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Hindi rin siya makakatulog sa pag-iisip kung sino ba ang matandang iyon na palagi niya nakikita, lalo na sa burol ng mga namatay niyang tito. Sa loob ng 20 taon niya rito sa probinsya ay ngayon lamang siya natakot sa nakita. Hindi sila naniniwala sa mga elemento kahit pa natubong probinsya sila. Pinalaki silang ang dapat nakatakutan ay ang Diyos lamang. Habang nag-iisip ay nakita niya napadaan sa harapan niya si Rowel. Mabilis niya itong nilapitan at nagwika ng, Rowel! Rowel! O Isko, bakit? Para sabihin to, may nakita akong matanda kanini pero biglang nawala. Matanda? Anong itsura? Baka naman nakikilamay lang. Nakikilamay? Meron bang nakikilamay na nandun sa puno ng mga saging? Nandun siya sa dulong bahagi ng bakuran eh. Sa likod ng mga puno ng saging nga. Matanda siya na may hawak na sako ata. Nakapandong ito na kulay itim eh. Tas hukot o tila kuba na yung katawan niya. Pagkatapos bigla na lang nawala nung tinawag ako ni Papa. Gusto bang tingnan natin yung puno ng saging na sinasabi mo? Baka nandun pa yung matanda. Ayoko.
Bakit? Natakot ka siguro, no? Hindi naman, pero paano nga kung multo yun? Paano kung totoo pala yung mga ganun, di ba? Paano natin malalaman kung hindi natin titignan, di ba? Ayoko, Ruel. Ikaw na lang. Tinawanan lang siya ng kaibigan. Alam naman ni Ruel na hindi nagbibiro si Isko. Ngunit dinaan na lamang niya sa tawa para mawala rin ang takot na bumabalot sa kanya. Ang totoo niyan ay ilang beses na ring nakita ni Ruel ang babaeng tinutukoy ni Isko. Hindi masabi ni Ruel na palagi niya itong nakikita doon mismo sa lugar kung saan ito nakita ni Isko tuwing bibisita siya. Sa araw ng libing ay marami ring pumunta. Nakagawian na ang pagbabasag ng baso o mangkok na babasagin paglabas ng patay sa loob ng bahay. Ngunit noong araw na iyon ay nakatatlong basag ang Tito Fernie ni Isko bago ito mabasag ng tuluyan. Marami ang nakakita at nagkaroon ng bulong-bulungan dahil sa insidenteng iyon. Malas daw kasi ito. Maaaring sumunod ang nagbabasag kapag hindi iyon nabasag ng tuluyan o kung nahirapan itong basagin. Grabe ang gulat ng mga tao nang hindi mabasag yung bote kanina, no? Akala ko nga hindi na mababasag eh. Hindi ba malas daw yun, sabi ng mga matanda? Oo, mas lalong malas ay yung nagbabasag ng bote. Teka, tinan mo yun, Roel. Tinuro ni Isko kay Roel ang nakita niyang matandang babaeng nagkatago sa likod ng puno ng saging. Tinitigan nilang mabuti iyon at pareha silang napatingin nang may takot sa isa't isa. Nakikita mo ba yung nakikita ko, Roel? Siguro naman, hindi ako namamalikmata, di ba? Oo, nakikita ko rin. Tara, puntahan natin yun. Sigurado ka? Sige na nga, tara. Tinakbo ng dalawa ang daan patungo sa matandang babae. Kitang-kita ng kanilang dalawang mata nang magtago ito sa likod ng puno. Pagdating nila doon ay wala silang naabutan. Pareha silang kinabahan at nagtaasan ang balahibo sa kanilang mga katawan dahil sobrang takot. Putik na yan! Nasaan yun? Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko siya. Nakita mo rin, di ba? Bakit biglang nawala yung matanda dito? Oo, nakita ko rin yun. Isko, nagsasabihin ako sa'yo. Katulad mo, madalas ko rin siya makita dito. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yun. Naaalala ko ang mga mata niyang galit na galit. Galit ang mga mata niya, di ba? Pero yung ngiti niya, parang may ibig sabihin. Parang natutuwa pa siyang namamatay at nililibing sila tito. Nakita ko rin siya sa libing ng dalawang kapatid pa ng papa mo. Hindi kaya may kaugnayan siya sa nangyayaring kababalagan sa pamilya namin? Ano sa tingin mo? Maaaring oo, maaaring hindi. Gusto mo bang malaman? Ano, sasamahan ko na kayo kay Inang. Sige, kakusapin ko mabuti si Papa. Sana makumbinsi ko na sila sa pagkakataong ito. Nang matapos ang libing, ay nagsiuwian na ang lahat. Pinaalalahanan naman ni Roel ang kaibigan na si Isko na mag-iingat palagi. May ibinigay rin itong tila bracelet. Ayun ang madalas nitong suot noon pa man simula nang maging magkaibigan sila. Isko, bigay ito sa akin ni Inang. Pantanggal ng mga masamang elemento. Pangharang din sa mga masamang elementong gusto kang sumpain. Salamat dito, Roel. Pero paano ka? Meron pa akong kwintas dito. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat kayo. Hula ko ay sa likod ng lupa niyo nakatira ang matandang babaeng iyon. Salamat talaga, Roel. Babalitaan kita agad kung ano ang magiging desisyon nila tito at papa. Pag-uwi nila ay tahimik ang buong bahay. Walang nag-uusap tungkol sa nangyaring trahedya sa buhay nila. Napatingin ang lahat sa ama ni Isko nang magsalita ito. Mga kuya, sa tingin ko, dapat na tayong pumunta sa albularyo. Wala naman sigurong masama kung magkatanong tayo, di ba? Bago pa tuluyang mahuli ang lahat.
Kagaya ng inaasahan ni Isko, ang dalawang kapatid ng ama niya, pati na rin ang iba pang nasa bahay ay umalma. Ayaw na ayaw nilang dumulog sa albularyo. Hindi nga alam ni Isko kung bakit ganoon na lamang ang kagustuhan nilang hindi pumunta sa albularyo. Mga tito, tita, mawalang galang na po. Hindi naman po masama kung susubukan natin, di ba? Para maagapan natin kung mayroon man. May kilala po ako, yung lola po ni Roel. Sasamahan niya raw po tayo. Matagal na itong sinasabi sa akin ni Kumaring Hilda, ang nanay ni Roel. Nagdadalawang isip ako dahil alam kong ayaw nyo. Pero halata naman sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga kapatid natin, di ba? Para bang isunumpa tayong lahat dito? Sunod-sunod din ang pagkamatay, mula sa matanda hanggang sa pinakang bunso. Ano, magpipikit mata pa rin ba kayo? Hahayaan nyo bang mahuli na lang ang lahat na nasa kabaong na kayo bago kayo magpakonsulta sa albularyo? Sa mga sinabi ng mag-amang si Isko at ang papa niya, ay nakumbinsi nilang dalawa ang mga tito niya na pumunta ng albularyo. Kinabukasan lang ay nagpasama na agad sila kay Roel na pumunta roon. Malayo ang lugar ng lola ni Roel. Wala nang gaanong bahay dito at puro mga puno na lamang ang makikita mo. Mataas din ito na tila ba nakapatong sa bundok ang mismong tinitirikan ng bahay. Mag-isa lamang daw doon ang inang niya. Ayaw kasi ng matanda. Ayaw kasi ng matanda na makitira sa iba pang mga kamag-anak niya. Ayaw niyang lisanin ang bahay na ito. Pagdating nila, ay bumungad sa kanila ang inang ni Roel. 5 lang silang nagpunta doon. Si Isko, si Roel, ang papa ni Isko at ang dalawa niyang tito. Nasa labas ito na tila ba naghihintay sa kanila. Parang alam na meron siyang darating na bisita. Nakatingin ang inang ni Roel kay Tito Fernie, ang tiyuhin ni Isko. Mariin ang titig nito at may kahulugan na para bang may nais sabihin. Ikaw ang susunod. Tama ba? Inang, ano pong ibig niyo sabihin? Sunod-sunod na pagkamatay na tila ba sinumpa. Gawa iyan ng isang mambabarang. Teka, paano niyo po nalaman ng tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay? Wala pa po kami sinasabi sa inyo na kahit ano ah. At tama po kayo na si Fernie na ang susunod base sa pagkakasunod-sunod naming magkakapatid. Malayo pa lang kayo ay naaamoy ko na ang pakay nyo. Tama ang pinuntahan nyo. Matagal-tagal na rin simula nang makaengkwentro ako ng malakas na mambabarang. Inang, ano po nangyayari? Bakit nagkakaganito po ang pamilya namin? May alam po ba kayo? Sumunod kayo sa akin sa loob. Doon nyo malalaman ang kasagutan sa mga tanong ninyo. Babasahin ko ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang pamilya ninyo. Sumunod silang lahat papasok sa loob ng bahay ng lola ni Roel. Maraming kung ano-anong bagay ang nandoon. Natatakot silang hawakan ito dahil baka sila ay makabasag. Napatingin si Isko sa tito niyang si Fernie. Nanginginig ito at kita ang takot sa mukha. Mukhang ngayon ay naniniwala na sila na hindi basta sakit lamang ang nangyayari sa pamilya nila. Ilang sandali pa ay may kinuha si inang na isang balde at isang kandila. Pagkatawas ang tawag dito, ayon na rin sa mga napapanood ni Isko sa pelikula o sa TV. May inuusal itong mga dasal at kung ano-ano pang lengguwahe na tanging si inang lamang ang nakakaintindi. Maya-maya pa ay kitang-kita nilang lahat na may nabuong isang imahe galing sa kandila nang pumatak ito sa balding may lamang tubig. Hindi malinaw iyon sa lahat, pero nagkatinginan sila Roel at Isko nang matitigan nila ito ng maayos. Para bang babae ito. Matandang babae na kuba ang tingin nila. Malakas siya. Isang mambabarang ang nakatira sa inyo. Ilang beses na rin itong nakita ng isa sa inyo, ngunit binaliwala nyo lang. Kuba itong matandang babae na ito. At malaki ang galit niya sa inyong magkakapatid. Dahil lahat kayo ay binarang na niya.
Ano po? Wala naman po kaming naaalalang nakaalitan namin na matanda o ano pa man. Sa likod ng bahay nyo, sa may pinakang dulo ng lupaing nasasakop ninyo, ay may mga punong tinanim doon. Puno ng saging. Tama ba ako? Oo po, Inang. Tama po. May bahay doon dati. Pero wala nang nakatira. Yun ang pagkakaalam ko. Tsaka, di ba Manong Fernie, sa atin yung lupang yun? Teka. Tama. Alam ko nga may nakatira doon eh. Pero bigla na lang nawala. Hindi ko na po maalala, Inang eh. Basta ang alam ko, hindi yun sakop sa lupa namin pero dahil wala nang nakatira, ay nagpasya kaming magkakapatid na taniman ito ng saging. Nilagyan na nga namin ng bakuran eh, para magamit na namin. Ang bahay kubo na nandoon dati ay ang bahay ng matandang mambabarang. Inalisan niyo siya ng tahanan, kaya inaalisan niya rin kayo ng buhay ngayon. Hindi ko talaga alam eh. Tsaka wala akong maalalang pinaalis namin siya. Hindi ko nga sigurado kung may nakatira ba talaga doon. Wala ho akong kaalam-alam dyan. Siguro ay hindi niyo nga alam. Pero ang ilan sa inyo, alam ito. Pero inilihim nila. Ngayon, lahat kayo ay nagdudusa sa kapabayaan ng isa. Masyado siyang malakas. At matindi ang kagustuhan niyang tapusin kayong lahat na magkakapatid. Kagaya ng pagtapos niyo sa kanyang tahanan na naging buhay na niya. Gayon din sa alaga niyang aso at mga insektong kanyang inaalagaan. Ano pong dapat namin gawin, Inang? Itong bote na ito ay may dasal na galing sa akin. Bibigyan ko rin kayo ng dasal na mga gamit ninyo. Tandaan nyo, pupunuin ninyo ang bote na ito ng mga lumang pako, aspile, karayom, blade o anumang bagay na nakakatusok o matulis na pwedeng magkasya sa maliit na garapon na ito. Pagkatapos ay punuin ninyo ng ihi ninyong tatlo ito ha. Pag natapos nyo ay takpan nyo at lagyan ng tape upang hindi mabuksan ang garapon. Pagkatapos nyong magawa ang lahat ng iyan ay maghukay kayo sa lupa ng 12 pulgada. Yung kasing haba ng isang ruler. At ibaon itong bote habang inuusal ang mga dasal na ibibigay ko sa inyo. Tandaan nyo na hindi dapat magagalaw ang bote habang nakabaon ito. Bakit kako? Dahil habang nakabaon ang bote na ito sa lupa, ay hindi kayo tatablan ng anumang kulam na gagawin sa inyo. Babalik lamang lahat ang kulam sa mismong nangungulam. Kaya siguraduhin ninyong hindi taniman o abalang lugar ang lugar ng pagbabaunan ng bote. Kahit sa pinakamalayong lugar nyo ito ibaon, basta nakabaon sa lupa ng maayos. Paano kami nakakasiguro na hindi na kami tatablan ng sumpa? Basta gawin nyo lang ng tama ang sinabi ko nang malaman nyong ligtas na kayo. Nang matapos, ay tumayo na ang Inang at inhatid na sila sa labas ng bahay. Nagpaalam naman sila Isko at nagpasalamat dito. Nag-aabot pa ng bayad ang papa ni Isko ngunit ayaw naman itong tanggapin ni Inang. Nang makauwi silang lahat, ay pinag-usapan nila ang dapat na gawin. Ang Tito Fernie naman ni Isko ay ayaw maniwala na dapat nila iyong gawin. Ayon dito ay kalokohan lang na sundin ang mga sinabi ni Inang. Mabuti pang huwag na raw maniwala roon. Hindi alam ni Isko ang isipin ng mga oras na iyon dahil parang kanina lamang ay nanginginig ang katawan niya sa takot. Pero ngayon ay nag-astang mayabang na naman. Masyadong mataas ang ego nito at sinabing hindi niya gagawin ang orasyon kuno ni Inang. Ang papa naman ni Isko at ang tito Nando niya ay ginawa ang orasyon agad-agad. Ibinaon din nila ito sa lupa, hindi malayo sa kanilang bahay. Papa, paano si Tito Fernie? Paano na lang kapag nakulam na naman siya? Hindi ko na alam, anak. Hindi ko na alam. Basta hindi ako nagkulang na paalalahanan siya. Nakita mo naman, di ba?
Ginawa natin ang lahat para maayos ang pamilyang ito, pero nagmamatigas pa rin siya. Ay. Lumipas ang 1 taon na walang nangyayari sa magkakapatid na natira. Dahil doon ay lalong yumabang si Fernie na kesyo wala naman daw talagang barang o sumpa na ibinigay sa kanilang pamilya. Hindi na lamang ito pinapansin ng papa ni Isko dahil iniiwasan din itong makipagtalo. Sa lahat ng tito ni Isko ay ang tito Fernie niya ang pinakang ayaw niya. Mahilig itong mambatas, lalo na ang mangutya ng kapwa. Kabaligtaran ng mga iba nitong kapatid na masyadong mabait at matulungin. Isang araw, hapon yun, at malakas ang buhos ng ulan. Nagising si Isko sa malakas na sigaw ng asawa ng tito Fernie niya. Humihingi ito ng tulong sa kanila. Dali-dali siyang lumabas upang malaman ang nangyayari. Nakita niya ang tito Fernie niya na nanginginig at parang magkukolaps na ang buong katawan. Tumitirik din ang mga mata nito. Pagkatapos ay sumusuka ulit ito na may mga kasamang insekto. Pa, anong nangyayari kay tito Fernie? Kinukumbulsyon siya. Mataas ang lagnat ng tito mo. Tsaka may lumalabas din ng kung ano-anong insekto sa mga suka niya. Pa, hindi kaya binabarak na si tito? Alam ko ang iniisip mo. Mukhang ayun na nga ang nangyayari. Binabarang na talaga ang kapatid ko. Pwede mo bang puntahan ng kaibigan mo at magkapasama tayo sa inang niya? Sige pa, pupuntahan ko lang si Ruel. Mabilis na pinuntahan ni Isko si Ruel at sinabihan niya agad ito sa mga nangyayari. Ruel? Ruel? Nandiyan ka ba? Oh, Isko, anong ginagawa mo dito? Ruel, kailangan namin ng tulong mo. Pumunta ka sa bahay ngayon. Kasi si Tito Fernie parang binabarang na naman siya. Ganun ba? O sige, mauna ka na sa bahay ninyo. Susunod ako doon. Dali-dali naman itong nagtungo sa kanila kahit napakalakas ng ulan. Nang makita ni Isko ang kaibigan, ay pinili nitong salubungin ng kaibigan sa may pintuan. At nagtaka siya dahil namumutla ang mga labi nito at nanginginig ang katawan. Ruel, bakit? Nang problema? Isko, nakita ko muli yung matanda. Nakasalubong ko siya. Didiretso na sana ako dito pero hinarang ako ng mga kamay niya. Sinabi niya sa akin na huwag na raw natin siyang pigilan. Wala naman daw na mangyayari pa eh. Mamamatay at mamamatay raw ang Tito Fernie mo dahil ayun ang bagay na gustong-gusto niyang mangyari. Pareha silang naistatwa sa kinatatayuan nang dumaan mismo sa harapan nila ang matanda. Malaki ang ngiti nito na lalong nakapagpakilabot sa kanila. Dahil sa takot ay madali silang pumasok sa loob upang makapagsumbong. Bakit ang tagal niyo? Isko, tara na. Pumunta na tayo sa inang ni Ruel. Papa, may sabihin po ako sa inyo. Mamaya na yan, Isko. Tara na. Umalis na nga sila at nagtungo sa bahay ni Inang. Mabilis ang paandar ng mga ito dahil nakikita nila kung papaanong nahihirapan si Tito Fernie. Nang makarating sila doon sa lugar, ay nasa labas na naman si Inang. Alam na agad nito na may paparating na naman siyang bisita. Matigas kasi ang ulo mo. Hindi ka nakikinig sa payo ko. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Ano pong pwede natin gawin, Inang? Sa kalagayan ng kapatid ko parang anumang oras ay mamatay na siya. Ipasok niyo siya sa loob at tatawasin ko ulit siya. Nang maipasok ang tito ni Isko at nagsimulang magtawa si Inang, ay mas lalong naging mabigat ang pakiramdam nilang lahat. Parang lumakas ang hangin sa loob ng bahay kahit nakasara naman ang lahat ng bintana at pintuan dito. Unti-unti ding umiinit at pinagpapawisan ang lahat ng taong nandoon sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay sumusuka ang tito ni Isko ng mga insekto. Hinang-hina na rin ito, ngunit hindi pa rin matapos-tapos ang paggusuka niya. Si Inang naman ay panay pa rin sa pagatawas at kung ano-anong salitang lumalabas na lang sa bibig nito na hindi nila maintindihan. Mga dasal at orasyon na
na tanging si Inang lamang ang nakakaalam at nakakaintindi. Habang nangyayari ang pagdarasal ni Inang, ay kitang-kita nila Isko, Ruel at ilan pang mga tao sa loob ng bahay kung papaanong lumilipad ang mga insekto sa paligid ng Tito Fernie niya. Hindi nila alam kung saan ang galing mga ito. Parang bigla na lamang pumasok at sumulpot sa loob ng bahay ni Inang. Tinataboy nila ito, pero nakapagtatakang hindi nila matamaan ang mga ito. Kahit anong gawin nila ay hindi nila magawang maitaboy ang mga insekto. Ang mas nakakatakot pa dito ay may lumalabas na mga pula at malalaking langgam sa parehas na butas ng tenga nito. Ilang sandali pa ay kitang-kita nila ang pagluha ng dugo ni Tito Fernie. Pulang-pula ang mga mata nito at nakikita nila kung papaanong dumadaloy ang dugo mula sa mga mata nito pababa sa kanyang pisngi. Biglang nagkagulo ang mga insektong lumilipad sa loob ng bahay at mabilis na pumunta at dumapo kung saan nandoon ang mga dugo ng Tito Fernie ni Isko. Kitang-kita nila kung papaanong sipsipin ng mga insektong ito ang dugong nanggagaling sa katawan ng tito niya. Halos maubusan ng hininga ang lalaki dahil sa sunod-sunod na paggusukan nito. Ang mas nakababahala dito ay ang paglabas ng pinaghalong kulay pula, kulay dilaw at puting mga laway na isinusuka nito. Sobrang baho noon na halos mapatakip sila sa ilong dahil sa sobrang lansa ng amoy. Maya-maya pa ay sumigaw ng sobrang lakas ang Tito Fernie ni Isko. Sinasabi nito na parang may gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Kaya walang pagdadalawang isip na hinubad ng papa ni Isko ang damit ng kanyang tiyuhin. Dito nga ay tumambad sa kanila ang mga gumagalaw na insekto sa loob ng laman ni Tito Fernie. Hindi nila malaman kung ano ang nasa loob ng laman nito, pero ay malakas ang hinala nilang alupihan ng mga gumagapang dito. Kunin niyo ang langis sa aking cabinet at ipainom niyo sa biktima. Dalian niyo dahil ilang sandali lamang ay baka patayin na siya ng mambabarang. Alupihang barang ang gamit niya, kaya ilang sandali lamang ay mamamatay na si Fernie kapag hindi natin napainom ang langis sa kanya. Wika ni Inang. Kaya naman madaling hinanap ng papa ni Isko ang langis sa loob ng cabinet ng matanda. Nang makita ito, ay agad niya itong ipinainom kay Fernie. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay biglang tumigil ang mga gumagapang na insekto o alupihan sa loob ng katawan ng Tito Fernie ni Isko. Huminahon ng kalagayan nito at ilang sandali nga lamang ay sumuka ito ng itim na likido. Sa mga sinukwang ito ng lalaki ay may nakita silang isang tumpok ng putik at mga patay na alupihan. Halos 30 minutos din ang tinagal ng pagkatawas nito. Kitang-kita nila na mula sa insekto ay naging natural na suka na lamang ang inilalabas ni Tito Fernie. Nawala na rin ang inig nito, pero labis naman itong nanghina at lupaypay na ang katawan. Sa huli ay naging maayos naman ang Tito Fernie ni Isko. Ngunit wala pa rin itong malay. Salamat po ng marami, Inang, ha. Walang anuman, iho. Pero siguraduhin nyo na sa pagkakataong ito ay susundin nyo ang sinabi ko kung ayaw niyang may mangyaring masama sa inyong lahat. Lalo na yang si Fernie dahil siya na ang isusunod na mambabarang. Masyadong malakas ang mambabarang na ito at nahihirapan na akong labanan siya. Kaya magmadali na kayong sundin ang sinabi ko. Ito ang baso. Ulitin nyo lang yung pinagawa ko sa inyo katulad nung nakaraan. At mabuti pa, tanggalin nyo na ang puno sa bakuran ninyo. Tanggalin nyo na ang lahat ng puno ng saging na nasasakop ng dating bahay ng mambabarang. Kahit yung bakuran na itinayo ninyo, ay tanggalin nyo na rin. Dahil gustong gusto niya talagang mabawi ang bahay na yon. Ikaw, Isko. Ikaw dapat ang kakausap sa mambabarang. Total, ay ikaw lang naman ang nakakakita dito, tama ba? Ito, ibigay mo ito sa kanya. Sabihin mo, pinabibigay ko kamo. Kilala niya ako. At pakisabing itigil niya na ang lahat ng ito at ibabalik niyo na ang tahanan niya. Nagulat si Isko sa mga sinabi ni Inang na alam pala nito na nakikita niya ang matandang mambabarang.
Tumingin sa kanya ang ama ni Isko na nagtatanong ang mga mata. Binaliwala niya naman ito at kinuha ang pinabibigay ni Inang na nakabalot sa isang tela. Hindi niya na ito tiningnan pa. Habang pauwi ay hindi na napigilan pa ng papa ni Isko na magtanong sa kanya. Anak, ano yung sinasabi ni Inang na nakikita mo raw ang matandang mambabarang? Totoo ba yun? Opo, papa. Ayun nga po yung sasabihin ko sana sa inyo kanina, na nakikita ko po yung matandang hukluban sa likod ng bahay sa mga puno ng saging. Ilang beses ko na pong sinabi yun sa inyo pero hindi naman kayo naniniwala, di ba? Kanina rin ay nakita namin ni Ruel yung matandang babae. Ituro mo sa akin. Gusto kong ako ang kumausap sa kanya. Mawalang galang na po, tito. Pero ang sabi ni Inang, ang dapat natin sundin. Si Isko ang kakausap dito habang kayo ay gagawin niyo ang orasyon sa bote. Sundin na lang po natin para walang mapahamak pa at baka si Isko ay madamay pa. Ay, hindi ba at dami na si Isko kung siya ang magbibigay ng bagay na ipapaabot ni Inang doon sa matandang mambabarang? Huwag po kayong mag-alala dahil nakausap na ni Lola ang mambabarang kung kaya't sinabi niya na dapat niyo nang tanggalin ang lahat ng mga puno ng saging sa likuran ng bahay ninyo. Si Isko ang pinili ni Inang para maging tagapamagitan sa inyong dalawa ng mambabarang. Kaya respetuhin na lang po natin yun, tito. Dahil sa mga sinabi ni Ruel, wala nang nagawa ang tatay ni Isko kundi ang sundin na lamang ang sinabi ni Inang. Pagka-uwi nila ay nagpaalam na rin si Ruel. Lubos naman ang pasalamat ni Isko sa kaibigan dahil sa pagsama nito sa kanya. Nagkaroon na rin ng malay ang Tito Fernie niya. Ang mga tito naman niya ay inumpisahan ng gawin ang orasyon sa bote, habang si Isko naman ay pumunta sa likod ng bahay nila para hanapin ang matandang mambabarang. Hindi naman siya nabigo dahil ilang sandali lamang ay nakita niya ang matanda na nasa likod ng puno. Kahit natatakot si Isko at nanginginig ay dumiretso pa rin siya. Kitang-kita niyang tila sinusuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Matalim ang tingin nito sa kanya. Ikaw ba? Ikaw ba ang pinapunta ni Inang dito? Ako nga po. Ikaw ang anak na bunso sa magkakapatid, tama ba? Opo. Ako nga po. Bakit po? Sa paanong paraan mo gustong patayin ko ang tatay mo? Ho? Papatayin niyo po si Papa? Akala ata ni Inang, ganoon ako kadaling paamuhin. Alam niyang mahirap akong kumbinsihin. Oo, magkaibigan kami simula pagkabata. Ngunit walang may gusto sa akin. Lahat sila, puro siya ang gusto. May isang araw na binarang ko siya ngunit bumalik lamang sa akin ng sumpa dahil meron siyang pananggalang. Hindi ko alam na anak siya ng albularyo. Alam mo ba na matalik kaming magkaibigan ngunit hindi namin alam ang buhay ng isa't isa. Habang ako ay anak ng mambabarang, siya ay anak ng albularyo. Grabe nga naman. Hindi alam ni Isko ang nangyayari. Natulala na lamang siya habang nakikinig sa sinasabi ng matandang babae at kung ano ang dahilan nito kung bakit niya kinukwento ang kanilang buhay ni Inang. May pait sa mga sinasabi nito at hindi niya alam kung bakit siya nalulungkot noong mga oras na iyon. Alam mo ba, nangako siya sa akin dati na titira kami sa isang bahay dahil parehas naming ayaw na magkaroon ng asawa at anak. Pero ano ang ginawa niya? Nag-asawa siya at bumukod ng bahay habang ako naman ay naiwan dito mag-isa. Gumawa ako ng sarili kong bahay ngunit tinanggalan ako ng mga tito mo. Sinunog nila ang bahay ko at pinatay ang mga alaga kong aso at insekto. Kahit anong pagtanggi ko sa panganay na kapatid ng ama mo, ay pinili niya pa ring palayasin ako sa lupang hindi niya naman pagmamay-ari. Inaabutan niya pa ako ng kabayaran pero hindi ko tinanggap ito. Dahil ang ganti ko at ang galit ko ang magiging kabayaran ng pamilya ninyo.
Akala po nila Papa wala pong nakatira kaya nila sinakop ang bahay ninyo. Nakatira ako. Ngunit ang sabi ng panganay na kapatid ng ama mo ay wala na para masakop niya ang lupang kinatatayuan ng bahay ko. Sinakto niyang gawin ng pagsusunog sa bahay ko noong pag-alis ko dito. Kaya noong bumalik ako, wala na akong tirahan na mauuwian. Alam mo bang galit na galit ako? Oo. At ang tanging magagawa ko ay ang gumanti at tanggalan sila ng buhay. Dahil para na rin nila akong tinanggalan ng buhay dahil sa ginawa nila. Pero bakit po dinamay niyo pa ang iba? Hindi po ba dapat yung panganay na kapatid lang ni Papa ang kinulam ninyo? Bakit ka ako? Dahil tumulong din naman ang ilan sa mga kapatid ng ama mo. Pero wala naman silang alam. Wala akong pakialam. Tumulong pa rin sila. Nagulat si Isko sa mga sinabi ng matandang mambabarang. Wala naman siyang nagawa kundi umatras. Napatingin siya sa hawak niya. Naisip niya na baka sa pamamagitan noon ay magbago ang isip ng mambabarang. Teka ho, ito po pala. Pinagbibigay po ito ni Inang sa inyo. Ano yan? Hindi ko po alam eh. Akin na. Ibigay mo sa akin yan. Hinablot nito ang bagay na pinabibigay ni Inang. Unti-unting binuksan ng matandang mambabarang iyon. Hindi nakita ni Isko ang laman, ngunit kitang-kita niya nagbago ang mukha ng mambabarang. Mula sa galit na mukha ay napalitan iyon ng tuwa. Tumingin iyon sa kanya at may ngiti sa mga mukha nito. Sigurado ka bang ito ay galing sa kanya? Opo, mahigpit po ang sabi niya. Naingatan ko raw po yan at ako mismo ang magbigay sa inyo. Dahil dyan, nagpapasalamat ako sa iyo. Ano po bang laman yan? Kasunduan lamang. Isang dating kasunduan na mukhang matutupad na. Hindi niyo na po ba babarangin ng mga tito at papa ko? Ano sa tingin mo? Hindi po ako sigurado pero sana hindi na po. Basta mag-iingat lamang sila at mag-aayos sa kanilang buhay. At sana rin ay hindi na nila gawin pa ang bagay na ginawa nila sa akin. Sana rin hindi na sila mabarang pa. Ngumiti lamang sa kanya ang mambabarang at umalis na. Hindi alam ni Isko kung saan ito pumunta. Siya naman ay naistatwa sa pagkakatayo. Sana lang nga ay matapos na ang pambabarang na ginagawa nito. Sana maganda ang nakalagay sa kasunduan na binigay niya. Pumasok na si Isko sa loob at nakita niya ang papa niya. Kinausap siya nito tungkol sa ginawang pakikipag-usap ni Isko sa matandang mambabarang. Anak, anong nangyari? Galit siya papa. Siya pala talaga ang nakatira sa bahay na yun. Sa likod ng lupa natin. Pinalabas lang pala ni Tito Jun na walang nakatira doon para sundan niyo siya. At totoo ngang siya ang nakatira doon sa maliit na bahay. Binabayaran pa doon siya ni Tito noon ngunit ayaw niyang tanggapin. Saktong pag-alis niya ay iyon naman ang pagtibag na ginawa nila Tito Jun. Kaya ayun, naiintindihan ko rin kung bakit ganoon na lamang ang galit niya. Nawalan siya ng tahanan na matagal ng pag-aari niya. Ang sabi sa akin ni Kuya, wala nga raw nakatira doon. Matagal na. Hindi ko naman kasi alam yun dahil alam mo namang galing tayo ng Manila bago tayo lumipat dito. Dahil sa kapabayaan ni Tito Jun, may nawalan ng tahanan. Ganoon din dahil sa kapabayaan niya, ay nawalan ng buhay ang ilan sa mga kapatid niyo Papa. Masyado kasi mapagkamkam si Tito eh. Kahit mismong hindi niya lupa, kinakamkam niya. Ayan tuloy nangyari sa atin. Ay, nang dahil sa kapirasong lupa, 3 buhay ang nawala. Ano pa nangyari? Anong sabi sa'yo ng matandang mamabarang? Wala pa. Wala na siyang sinabi. Umalis na siya na dala ang bagay na pinaabot sa akin ni Inang. Nakita kong nang iba ang itsura ng mukha nito. Natuwa siya matapos makita ang bagay na nakabalot sa tela. Hindi ko alam kung ano yun pero parang magandang balita ang mangyayari sa atin Papa.
Sana lang ay maganda ang nakalagay ron, no? Kaya siguro siya natuwa. Sana lang talaga. Sana nga po pa. Bala kong bumalik kay Inang. Hindi ko nasabi pero ilang beses na ako dinadalaw ng bangungot. Palagi ko nakikita ang mga namayapa kong kapatid sa panaginip ko. Nakabaon sila sa lupa pero sumisigaw silang buhay pa sila. Paulit-ulit yun. Gabi-gabi sa pagtulog ko. Sasamahan ko na po kayo pa. Lumipas ang 3 araw. At sa loob ng mga araw na iyon ay tinanggal nila ang bakuran na ginawa nila at ang mga tanim na puno ng saging sa bakuran ng matanda. Sa pangatlong araw ay nagpasya na silang mag-amang pumunta kay Inang. Hindi na nila ito pinaalam pa sa iba. Kahit kay Roel ay hindi nila sinabi ito. Pagdating nila doon ay ang mambabarang ang una nilang nakita. Napatingin sa kanya ang ama niya sapagkat hindi ganoon ang itsura ni Inang. Anong ginagawa niyo dito? Manang, gusto lang po naming kausapin sana si Inang. Halika kayo at tumuloy kayo sa loob. Anak, sino siya? Mamaya ko na sabihin pa. Tara na muna sa loob. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay nakita nila doon si Inang. Maayos itong nakaupo sa upuan nito at nakangiti sa kanila. Mukhang alam ko na kung bakit kayo naparito. Inang, may itatanong lang po sana ako tungkol sa mga panaginip ko eh. Mukhang hindi ako ang dapat mong tanongin dyan. Mukhang si Cecilia dapat na matalik kong kaibigan ang dapat niyong kausapin. Bakit ako, Farah? Dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila Cecilia. Baka nakakalimutan mo. Gumanti lang naman ako eh. Teka, ano po bang nangyayari dito? Itong taong ito, ang matalik kong kaibigan. Siya ang nambarang sa inyo. Po, alam niyo na po sa umpisa pa lang. Oo, iho. Pero huwag kang mag-alala dahil nagbago na siya. May kasunduan na kaming dalawa na hindi niya dapat tibagin. Dahil sa oras na sirain niya yon, ay buhay niya ang magiging kapalit. Kaya huwag kang mag-alala. Lumapit ang papa ni Isko sa matandang mambabarang. Bakit niyo ginawa sa amin yun? Alam ko nagkasala ang panganay kong kapatid pero bakit dinamay mo pa ang iba? Kung ikaw ang nawalan ng tahanan, maiintindihan mo rin ang ginawa ko. Isa pa, hindi lang bahay o tahanan ang nawala sa akin, pati buhay at mga pamilya ko. Pinatay nila ang nag-iisa kong aso, pati ang mga insektong inaalagaan ko na kung ituring ko ay parang mga sarili ko na ring anak. Wala akong masasagot sa mga paratang mo pero gusto ko lang tanungin. Patay na ba talaga sila? Patay na ba mga kapatid ko? Bakit palagi silang dumadalo sa panaginip ko at sinasabing buhay pa sila at dapat silang hukayin? Patay na sila, iho. Patay na ang mga kapatid mo. Ang dahilan kung bakit sila dumadalaw sa panaginip mo ay dahil hindi nila matanggap ang pagkamatay nila, na ganoon na lamang kadaling nawalan sila ng buhay. Kaming mga natira, titigilan mo na po ba kami? Hindi mo na ba kami babarangin kahit kailan? Paano ko yun magagawa? Kung gumawa na kayo ng proteksyon laban sa akin, lahat ng kulam ko ay babalik lamang sa akin. Isa pa, may tahanan na ako. Dito ang bago kong tahanan at bahay. Pinatira ako ng kaibigan ko rito. Ayon ang nakasulat sa kasunduang ipinibigay niya sa akin gamit si Isko. Kasunduang magkakaroon ako ng tahanan. Ayun lang naman ang gusto ko. Ang isang tahanan, ang may matirhan. Dahil ayoko sa lahat ang nag-iisa. Hindi naman ako masamang tao kung hindi niyo ako gagawan ng masama. Nakakasiguro akong di na kami gagawa ng masama laban sa'yo. Kung gusto mo, ibabalik ko sa'yo ang lugar mo sa likod ng bahay namin. Natanggalan namin lahat ng bakuran doon, lalo na yung mga tanim na puno ng saging. Pwede kong ibalik yun sa'yo dahil sa'yo naman talaga yun, di ba? Kung gusto mo, ako pa mismo ang magpapatay ng bahay mo eh. Ako ang gagastos ng lahat. Huwag mo lang kaming idamay sa mga
sa mga pambabarang mo. Parang awa mo na. Hindi na. Masaya na ako rito ngayon sa aking bagong tahanan. Sigurado ka dyan? Talagang hindi ka na po babalik sa bahay mo sa likod ng lupain namin? Inuulit ko, hindi niyo yun lupa. Inangkin niyo lang yon. Umuwi na ang mag-ama matapos iyon. Hindi na rin sila nagsabi pa sa iba. Napanatag naman sila dahil mukhang maayos na nga ang kalagayan ng matandang mambabarang doon sa bahay ni Inang. Lalo na nakasama ito ng matandang albularyo na tumulong sa kanila. Lumipas ang mga taon at hindi na rin sila binarang pa ng matanda. Tunay ngang tumigil na ito sa pambabarang. Masaya na ang buhay nila. Malusog ang pangangatawan ng ama ni Isko. Ang bakuran ay ginawa nilang playground upang mapaglaruan ng mga bata at kahit kailan ay hindi na sila nagtanim pa dito. Mabuti nang gawing playground na lamang ito upang magbigay tuwa pa sa mga bata. Pa, totoo nga talaga na walang masamang tao ano. Talaga nagiging masama lamang sila dahil sa mga nangyayari sa kanila. Oo, kaya dapat maging maingat ka anak. Maging maingat tayo. Dahil hindi natin alam ang balik ng karma na gagawin sa atin ng mga taong masasaktan natin. Oo nga po eh. Siya po pala pa. Dadalaw kami ni Rowel kay Ina ngayon ah. Aba, napapadalas ang pagdalaw niyo doon Isko ah. Anong meron? Ang totoo po kasi niyan pa, nagpapaturo kami sa kanila kung paano manggamot eh. Ha? Manggamot o mambarang? Nako Isko, masama yan ah. Papa, hindi naman po namin gagamitin sa masama yun. Isa pa, hindi rin ako nakakasigurado dahil ipinapasa raw ang pagiging mambabarang o pagiging manggagamot. Wala nang nagawa ang papa ni Isko. Makulit ito at alam na rin naman ito ang gagawin niya. Huwag lang talagang gagamitin sa masama ang natutunan nito. Nakita sila ni Rowel at sabay na silang nagtungo roon. Masaya sila sa kanilang mga natututunan. Pero mas masaya silang makita at makasama ang mga matatanda. Sa tuwing nagkasama-sama silang apat, ay hindi nila maiwasan ng mapag-usapan ang iba't ibang kwento ng pambabarang nila Lola Cecilia at ang mga pangagamot ni Inang. Pero sa lahat ng kwentong ito, ay may isang kwentong tumatak talaga sa puso ni Isko. At ito nga ang sumpa ng matandang kubang mambabarang.